Ayun. So, i-review lang natin yung nabili natin na helmet from Chile. First time kong helmet from Chile, which is the Chile Astral Pro. Yan. Ah, nabili ko siya sa Shopee for only 3,232. Actually, in-order ko siya nung January 19, 2026. And after 2 days, ayan, dumating kaagad. So, bali na-unbox ko na kanina. Review na lang natin, short review lang naman. So, first impression ko dito sa helmet na to ay okay naman siya. Hindi siya gaanong malaki, hindi rin gaanong maliit compared sa mga ibang helmet. So, ang design niya ay parang ah, alam mo yung si Darth Vader, kung fan ka ng Star Wars, yun. O, kasi yung design ng helmet na to, lalo na dito sa chin. Yan. So, okay naman siya. Dito sa harap, ah, may iridium lens. By the way, ang Geely Astral Pro ay walang kasamang extra visor, walang clear visor. So, yung nakakabit lang yung ano niya, kasama niya. Bali, dual visor na rin pala siya. Ayan. Tapos, yung sa inner visor, dito yung buka ay kanya para bumukas. Yun, nandito sa may baba, sa may side. Tapos, easy to ano na rin yung lens niya kasi parang alam mo yung parang screw, iti-twist na lang na ganun. Unlike sa mga ibang helmet na mayroon ka pang i-push dito sa side, kabilaan para lang matanggal. Pero ito, madali na lang ano kasi parang screw nga, iti-twist na lang na ganun. Tapos, andito rin yung parang pinaka ano niya, pag bubuksan or ilalak. Yun. So, may mga air vents din siya. Napansin ko lang sa helmet na to, yung mga previous na kuha ng Astral, Geely Astral, yung air vents niya dito sa chin, nandun daw sa loob yung bukasan. So, nung binuksan ko, hinahanap ko dun sa loob. Wala akong makita. Yun pala, pinalitan na, nandito na sa harap. Ayun. Kita nyo? Oh. Tapos, merong air vents din dito sa gitna. Ayan. Oh. Tapos, meron pa dito. Pupush natin yan. Kabilaan. And, dito sa likod, parang labasan din ng hangin. Doon, meron pa doon. Ayun. So, dito yung tatak niya. Baliktad lang kasi naka-front cam tayo. Geely Astral Pro. So, yung tatak niya ay hindi na sticker, kundi parang naka-print na siya na ganun. Tapos, DOT certified, ECE 22. Tapos, ang size pala nito is large, which is 59 to 60 centimeter. Yan yung parang, kung gusto nyong yung size ng helmet na bibilihin nyo, sukatin nyo muna yung circumference ng ulo para malaman nyo kung anong size ng helmet ang bibilhin nyo. Yan. So, pero itong kwan nito ay yan, sticker lang. Tapos, yung DOT certified, I think, hindi siya sticker. Parang print din. Ito lang pala yung size. So, yun. Bali, itong helmet na to ay may kasama na rin pala na GP1 Pro. Bluetooth siya, hindi intercom. So, lahat naman ng Geely Astral na helmet kasama na itong GP1 Pro. Pero sa mga ibang helmet nila, gaya ng circuit or Geely circuit, ganun, walang Bluetooth na kasama. Pero hindi siya intercom. Pwedeng pang music, call, ganun, may tatawag. Pero hindi siya makakonect sa ibang intercom. Yan, pero goods na rin kasi itong helmet na to ay nabili ko for
only 3,232. Oh, yung mga napanood ko sa mga nag-vlog nung kwan, nasa mahigit 4,000, ganun, 4,800, 4,700, ganun, depende sa kwan. Pero ito, nabili ko lang siya for only 3,232. Yun, nabubulong pa ako. Oh, pero kung bibilhin mo rin ng separate yung Bluetooth headset nila, andito yung SRP niya which is 1,099. Oh, so kung LLS mo to, nasa magkano na lang yung bayad ng helmet? Oh, mahigit 2,000, I think. 2,100 plus, 22, ganun. Oh, kaya na magkwenta, mahina tayo sa math. Ayun. So, ito pala yung ano niya. Compared sa mga GP1, ito pala ay GP1 Pro na siya. Compared sa GP1, yung GP1 kasi ay ah, kailangan mo siyang i-ano ng velcro dito sa side para kwan, which is pag ano nakadikit na yun. Compared dito, may kasama siyang clip. Pwede mo siyang i-clip na pag ganun. Kung i-charge mo or kwan, pwede mo rin tanggalin. Mas maganda, mas convenient kumbaga. Pero may kasama rin na yung mga ayaw mag-clip. Ito, may ano tayo, pero yung idikit dito. Pero naka-fix na yan. Pero pag natanggal, may sigurado may maiiwan dito na kon sa helmet. Parang pangit naman, di ba? Ang gwapo ng helmet tapos may marka dito. Yun. So, may built-in na spoiler na rin. Tapos, dito naman tayo sa loob, sa paddings niya. Kung makikita nyo yung paddings niya, ayan. Ang kapal. Tapos, ang ganda ng design. So, itong padding niya ay antibacterial na rin pala. So, hindi basta-basta nangangamoy pawis. O nagkakaroon ng kwan. Pero mas maganda pa rin para hindi mangamoy pawis. Magsuot na lang muna ng balaklava para at least yung pawis na mula sa ulo natin, sa kwan natin ay hindi direkta na pupunta sa padding. Yun. So, ito ay quick release na rin. Yan. So, ilalagay natin. Tapos, pag ipupul lang natin tong kulay red na to, matatanggal na rin siya. Tapos, may SOS, ano na rin siya, parang pull, emergency pull. In case, ma-aksidente, wag naman sana. Madali lang siyang kwan. Parang hihilayin mo lang tong dalawa na to para maano kagad tong padding na to at matanggal yung helmet sa ulo natin. So, yun. Ano pa ba? Subukan natin isuot. By the way, itong kwan na pala ay eyeglass ready na rin siya. Yan. Kita nyo. So, yung mga boy labo, ganun. O kaya yung gusto lang kahit may visor na rin gusto pa rin mag sunglass. Ayan, pwede. So, try natin. Wow. First time kong magkaroon ng ganitong helmet. By the way, yung mga iba pong helmet ay nasubukan ko na rin yung SEC helmet na modular. Para sa akin, medyo mabigat siya kasi modular, ganun. Tapos, nasubukan ko na rin yung MT helmet ko, which is MT Stinger 2. Kaya lang, wala, bininta ko yun kasi single visor lang siya. Although MT is isa sa mga top brands din ng helmet, pero bininta ko.